Kung ang Ama ay Diyos, Diyos yun. Nung ipanganak, kailan pinanganak? Bago itinatagan sa libutan. Di wala pa si Maria, pinanganak na siya. Tingnan ninyo, sa 1:18 ng Juan, ito hindi binabasa ng mga pastor ni Manalo ito. Pero note ninyo, hindi sila kasi tapat sa kanilang sarili, pati sa kanilang mga miyembro. Para manatili lang na si Kristo'y tao, iniiwasan nilang basahin ito. Basahin natin ang 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na Diyos na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Binabasa ba sa inyo yan? Yan ang original na nasa translation sa Greek. Doon sa Greek Bible na ang edad ay 1,800 taon na ngayon. 1,700 hanggang 800 taon na ngayon. Yung Greek manuscripts, ang nakalagay po doon, Theon Odeis, Eoraken Popote, Monogenes Theos. O monogenes o monogenes Theos. Oon eiston kolponto patros ekenos exigisato. Tatagalugin ko po. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na Diyos na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Galing pala siya sa sinapupunan ng Ama. Ipinanganak ng Ama, kaya ang tawag monogenes Theos, bugtong na Diyos. Yung salitang bugtong, ipinanganak siya ng Ama. Basahin po natin sa English, dun sa tamang translation, sa New American Standard Bible. No one has seen God at any time. The only begotten God who is in the bosom of the Father, He has explained Him. Si Kristo po tinatawag sa Biblia, the only begotten God, ang kaisa-isang ipinanganak na Diyos. Nang ipanganak siya, Diyos siya. Kaisa-isa siya sa ganung kalagayan. Kasi yung Ama, hindi ipinanganak yun eh. Sa Kanya galing lahat ng bagay. Pero meron siyang ipinanganak na kaisa-isang pinanganak na Diyos, the only begotten God. Basahin natin sa tamang translation sa Portuguese. Tingnan nyo, mas matatanda itong mga translation na ito kaysa Tagalog eh. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito. Tamang-tama sa Grego. Que está no seio do Pai e quem o revelou. Basahin natin sa Kastila, sa tamang pagkakatranslate sa Kastila, sa Biblia Antigua. Pakibasa, kapatid na Daniel. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amen. Tama sa mga translation, mga mas matatanda na ang tawag sa Kanya, bugtong na Diyos. Hindi ito tinuturo sa inyo At ito, para sa iyong impormasyon, kapatid na Luis. Noong kailan nakita yung na-discover yung Bodmer Papyri? It was discovered in 1952. Yung tinatawag na Bodmer Papyri. Pakibasa mo yung ulat, kapatid na Daniel, tungkol sa Bodmer Papyri. Itong Bodmer Papyri na ito, nandun ito sa Switzerland. Nandun sa colony, Switzerland, malapit sa Geneva. Andun yung, nakadisplay yung original niyan.
Ano ba yung Bodmer Papyri na yan, kapatid na Daniel? Pakibasa mo nga. The Bodmer Papyri are a group of 22 papyri discovered in Egypt in 1952. They are named after Martin Bodmer, who purchased them. The papyri contain segments from the Old and New Testaments, early Christian literature, Homer and Menander. The oldest, Papyri 66, dates to 200 AD. Most of the papyri are kept at the Bibliotheca Bodmeriana in Cologne, Switzerland, outside Geneva. Meron po tayong ebidensya pisika na merong tinatawag sa mundo na Bodmer Papyri, isang papel na may mga nakasulat, no? Na Grego ang nakasulat po. Natuklasan ito sa Egypt. Ito palang Bodmer Papyri na ito, ang edad po pala nito, 200 AD pala ito ng isulat. Ibig sabihin, kamamatay-matay pa lang ng mga apostol. No? Kasi namatay si Juan, siguro mahigit na pong 100 years eh. Kasi 98 AD niya isinulat yung libro ng unang Juan, ikalawa, ikatlong Juan. Yung Apokalipsis, isinulat naman niya AD 96. Kaya lumalabas, kapatid, ang Bodmer Papyri, ang lapit kay Juan. Mga 100 taon lang ang lapit nitong Bodmer Papyri. Itong Bodmer Papyri o papel, kung tawagin nung iba papyrus, may mga nakasulat diyan na iba-ibang mga literature na Kristiyano. At kasama diyan ang ilang mga talata sa Bibliang kinopya nung nagsulat. Alam nyo, ang isa sa nakasulat sa Bodmer Papyri na 1,800 years na ang edad, nandoon sa Geneva, doon sa Foundation Martin Bodmer. Bodmer Donateurs. Ayan ang aming mga kapatid. Makikita nyo. Tinignan nila, andun talaga yung Bodmer Papyri doon sa Geneva. Alam nyo, nakasulat dyan, yung talata ng 1:18 ng Juan. Biro mo, ang tanda na nitong Bodmer Papyri, ang lapit sa panahon ni Kristo at mga apostol. Nakalagay po, si Kristo ang tinutukoy, monogenes theos. Monogenes theos. Or the only begotten God